Narito ang unang nakakabahalang resulta ng pagbisita ni Donald Trump sa Beijing at ang pahayag niyang walang obligasyon ng Amerika kaninuman. Nababahala ang mga tagapayo ni Donald Trump na maaaring salakayin ng China ang Taiwan sa loob ng 5 taon o mas maaga pa. Kung dati ay senyales lang noon ng intelihensya ng Amerika ang mga hypothetical na senaryo ng digmaan, ngayon matapos ipahayag ni Donald Trump na sinusubukan ng Taiwan sa lakayin ng China, sinabi niyang hindi na po protektahan o bebentahan ng armas ng Amerika ang Taiwan laban sa China. Lalong tumindi ang ambisyon sa Beijing at handa na si Xi Jinping tapusin ang usapin sa Taiwan dahil alam niyang mahina si Trump at ang Amerika matapos ang digmaan laban sa Iran. Kita na hindi na nila kaya ang isa pang digmaan. Sinusubukan ngayon ni Xi Jinping na ilipat ang China sa bagong posisyon kung saan sa totoo lang, sinasabi niya na kami na ang bagong umuusbong na superpower, pantay na tayo sa inyo at ang Taiwan ay akin kaya ibigay nyo na lang ito sa akin. Sa kasamaang palad, nagdulot ng hindi kanais-nais na trend ang mga salita ni Trump. Tingnan natin. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito sama-sama. Pero bago tayo magsimula, may hihilingin muna ako. Hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng komento sa video na ito. Maaari ngayon o pagkatapos ng episode dahil napakahalaga nito para sa pag-promote ng content sa YouTube. Lubos akong magpapasalamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel ko, Pichi News. Nasa video description ng link. Ayon sa mga taong malapit sa presidente ng Estados Unidos, pagkatapos ng summit kasama si Xi Jinping, ay nagsalita ng hindi nagpapakilala sa Axios na ang Taiwan ay nanganganib sa digmaan sa loob ng 5 taon kung hindi pa mas maaga. At ito ay resulta ng mga pahayag ni Donald Trump. Babanggitin ko ngayon ang CP mula sa Axios. Ang ilang malalapit na tagapayo ni Pangulong Trump ay nangangamba ng pinakamakabuluhang praktikal na resulta ng summit sa China ay ang tumataas na panganib na si tagapangulo ng Republikang Bayan ng China, Xi Jinping, ay lusubin pa rin ang Taiwan sa loob ng mga susunod na buwan ng taon. Maaaring hadlangan ang mga chip na gamit sa artificial intelligence ng mga kumpanyang Amerikano. Dito ko ipapaliwanag ang tungkol sa mga chip. Ang tinutukoy dito ay ang malawakang produksyon ng mga microchip sa Taiwan. Ang kumpanya na TSMC ay isang pandaigdigang higante. Umaasa ang Estados Unidos sa kanilang mga chip, kaya matagal nang ipinagtatanggol ng Washington ang Taipei. Bakit na yan lang at ano talaga nangyari sa summit? Sa summit ni Trump at Xi Jinping para maging totoo ang mga pang-ambang ito. Ayon sa mga tagapayo ng White House, parang nagbigay si Trump ng ilang bagay kay Xi Jinping. Una na rito ang rhetorical na pagsuko tungkol sa Taiwan. Habang nasa Air Force One mula Beijing papuntang Washington, sinabi ni Trump kay Bret Baier ng Fox News ang mga ito. Iminumungkahi sa atin na maglakbay ng 9,500 milya para makipagdigma para sa Taiwan. Hindi ko inahangad yon. Gusto ko na medyo tumahimik sila. Sila ang tinutukoy ko ay ang Taiwan. Pinayuhan ng Pangulo ng Estados Unidos ang kaalyado na manahimik muna para hindi maudyukan ang nanggagahasa. Pangalawa, inamin ni Trump na tinalakay niya kay Xi Jinping ang pagbebenta ng armas sa Taiwan na nagkakahalaga ng $14 na bilyong at sinabi niya na pansamantalang nakapos ang usaping ito. Nangyari ito pagkatapos ng pag-uusap nila ni Xi Jinping. Ito ay walang kapantay dahil wala pang ibang Amerikanong pangulo bago siya o kahit man lang sa publiko ang umamin na kumonsulta siya sa Beijing tungkol sa mga usapin ng militar na supply sa Taipei. Pangatlo, ito ay tungkol sa mga chip ng Nvidia. Sumangayon ng Estados Unidos na magbigay sa China ng mga makabagong video card. Ito ay bahagyang pagtanggal ng limitasyon sa semiconductors. Ang mga limitasyong iyon ay ipinataw dahil maaring gamitin ng China ang advanced na chip para sa militar. Kasama rito ang paggawa ng mga sistema para sa posibleng pananakop sa Taiwan na magpapababa rin ng benepisyo nito mismo at dun ginagawa ang mga pinaka-advanced na microchip. Ito ang isinulat ng Axios, isang matinding pahayag. Ayon sa tagapayo ni Trump, nagpapakita ang biyaheng ito na hindi pa handa ang Estados Unidos sa aspetong pang-ekonomiya. May isa pang tahasang nagdagdag, walang kahit anong paraan para maging handa sa aspetong pang-ekonomiya. Kawili-wiling pahayag ito dahil tagapayo ng Pangulo ng Estados Unidos ang nagsasabing hindi kaya ng Amerika ang digmaan para sa Taiwan kung mangyari man ito. Dahil ang Taiwan ang gumagawa ng mahigit 70% ng pinaka-advanced na chip sa mundo sa mga pabrika ng kumpanyang TSMC.
Kung sakaling masakop ng China ang Taiwan, mawawala ng akses ang industriya ng artificial intelligence ng Amerika, elektronikang militar at buong high-tech na ekonomiya sa mga super chip na ito. Ayon sa Wall Street Journal, posibleng malugi ng $1 trillion ang ekonomiya ng Amerika sa unang taon ng pagsakop ng China sa Taiwan. Ano ang tingin ng Taiwan dito? Sinabi ng Taipei na di nagbago ang pulisya ng Amerika, pero nanawagan din na huwag itigil ang pagbebenta ng armas sa isla. Pasensya na, pero ito ay pampublikong pakiusap na huwag gawin ang bagay na ginagawa rin ng presidente ng Amerika, hindi na sila binebentahan ng armas. Uulitin ko, ganap na isinuspinde ni Trump ang pakete ng armas na nagkakahalaga ng $14 bilyong para sa Taiwan. Nagsalalita si Waltz, tagapayo sa pambansang seguridad matapos ang summit sa Beijing at naghayag. Hindi Beijing ang nagdedesisyon kung anong armas ang ibebenta natin sa Taiwan. Ibig sabihin, hindi sila ang magpapasya. Maganda ang pahayag, hindi ako tutol. Parang pinukpok niya ng kamao at sinabi, hindi, kami ang magpapasya. Pero sa totoo, naka-freeze pa rin ang pakete ng armas na $14 bilyong ang halaga. Kahit sabihin mong hindi Beijing ang nagdedesisyon, matapos ang usapan ni Trump at Xi, naka-freeze pa rin ang package. Pinag-usapan nito ni Trump at Xi Jinping. Pinayuhan ni Trump ang Taiwan na manahimik. Ngayon, pati mga video card ng Nvidia ay papunta na sa China. Ayon sa mga tagapayo ni Trump, natatakot sila sa posibleng pananakop sa susunod na 5 taon. Maganda bang sitwasyon yon? Sabi rin ng mga tagapayo ni Trump, posible talagang makamit ng China ang layuning yon habang abala ang Estados Unidos sa sigalot kontra Iran at paubos na ang reserbang militar. Sinasabi ng mga eksperto na kulang na rin sa bala ang Amerika para sa matinding labanan kontra China matapos ang digmaan sa Iran. Sa kabila ng abalang hukbong Amerikano sa gitnang silangan, inalis pa ni Trump ang mga aircraft carrier sa Indo-Pasipiko. Ito ang buod ng istorya. Nagdaos si Trump ng summit kay Xi Jinping. Natatakot na ngayon ang kanyang mga tagapayo na siya ang lumika ng mga kondisyon para sa krisis sa Taiwan. Nakuha ni Xi Jinping ang rhetorical na konsesyon at mga chip. At ang pagkaunawa na ayaw ni Trump makipagdigma para sa Taiwan. Sa wakas, nakuha niya sa Amerikanong presidente ang malinaw na pahayag, hindi kami makikipagdigma para sa Taiwan. May mga bakanteng bodega ang Pentagon matapos ang Iran. Kung tama ang mga tagapayo ni Trump, ilan na lang, pinakamatagal na siguro 5 taon na lang ang natitira bago maging hindi nahakahaka ang tanong na ito. Sa huli, ang administrasyon ni Trump ay ngayon ay nahahati sa loob sa 2 kampo, Pentagon. Sabi ng unang kampo, dapat armasan agad ang Taiwan habang may oras pa. Kabilang dito ang mga tagapayo sa pambansang seguridad at Pentagon. Sinasabi ng ikalawang kampo kay Trump na huwag galitin ng Beijing habang may negosasyong pangkalakalan. Ito ang economic bloc at mga malalapit kay Elon Musk na ang anak niya ay nag-aaral ng Chinese. Sa summit, ipinagmayabang ni Elon Musk na nag-aaral ng Chino ang anak niya. Bakit? Hindi pa malinaw ang sagot. Habang naglalaban ang dalawang kampo, nakahold pa rin ang 14 bilyong halaga ng armas para sa Taiwan. Diretsahan ang sinabi ng mga tagapayo ni Trump na yon na natatakot sila na si Xi Jinping ay nakagawa na ng pangunahing konklusyon na ang bintana ng oportunidad ay sa wakas ay bukas na. Mahilig si Trump sa ang grandeng okasyon, kaya espesyal at mahusay na inorganisa ni Xi Jinping ang pagtanggap sa kanya. May paglalakad pa sa saradong hardin ng Junnan sa Zhongnanhai na hindi pinapapasok ang banyagang bisita. Nagkaroon ng bangketang pang-estado at may personal pang pangakong magpapadala ng buto ng rosas na nagustuhan ni Donald Trump. Lahat ng ito, gaya ng inyong alam, ay hindi aksidente, kundi planadong ginawa ng Beijing para lumikha ng espesyal na ugnayan. Alam ni Xi Jinping kung sino at saan pipindot at tila nagtagumpay siyang pahupain ang pagbabantay ng Amerikanong presidente. At ito ay napakamasamang balita. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, gaya ng nakagawian, ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya. Napakahalaga nito para makatanggap kayo ng mga abiso at hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News, nasa video description ng link. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.